Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Kilala mo ba si Jay Costura? Isang Pilipinong psychic na nagbibigay ng mga hula at pangitain. Naging interesado din ako sa kanyang mga kwento dahil tila naaalam niya kung ano ang nangyari sa isang individual na yumao na. Na-feature na nga siya sa ilang mga palabas katulad ng kay Jessica So, Corina Sanchez at sa programa ni Senator Raffy Tulfo. Ay nga sa kanyang interview kay Corina Sanchez, sinabi niya na wala umanong bayad ang kanyang serbisyo sa publiko dahil masaya siyang nakakatulong siya sa mga nangangailangan. Pero viral ngayon sa social media ang mga akusasyon ng dating admin o assistant ni Jay. Niningil umano ang psychic mula 1,500 hanggang 50,000 pesos para sa kanyang serbisyo. Ay nga sa iba, ang mga taong may biyaya katulad ng kay Jay ay hindi dapat nagtatakda ng presyo o tumatanggap lamang ng kusang loob na donasyon dahil ang kanilang talento ay galing sa Panginoon at dapat ibahagi ng walang kapalit. Kaya para sa karamihan, tila kinquestion nila kung totoo ba na may gift si Jay o ito ay dahil lamang sa pera. 6 na taon lamang noon si Jay nang nagsimula siyang makakita ng mga bagay na hindi nakikita ng ibang tao. Dahil dito, naranasan niyang bulihin ang kanyang mga kalaro dahil meron siyang third eye. Madalas ay hindi na pinapalabas si Jay ng kanyang ina sapagkat pinagtatawanan lamang siya ng ibang tao. Kwento nga niya, tinawag siyang demonyo at salot ng mga tao. Hindi nga akala ni Jay na ang mismong pamilya pa ang husga sa kanya at itinuring siyang malas. Tumira sa kalye ng Quiapo ang psychic at sa kalsada na ito mas na-enhance ang kanyang kakayahan. Sa kanyang pag-iisa, mas lalong tumindi ang calling ni Jay na tuparin ang kanyang misyon sa mundo at masigurado din niya na may basbas daw ng langit ang kanyang kakayahan. At sa pagdaan nga ng panahon, unti-unti nang natanggap ng pamilya ni Jay na kaya niyang makabasa ng kapalaran ng tao. Dahil sa bulong ng kung anong puwersa, naligtas ni Jay mula sa tiyak na kamatayan ang kanyang kapatid. Ang katangian nga na ito ni Jay ay hindi niya gusto pero kusang loob na ibinigay sa kanya, kaya naman itinuring niya itong regalo mula sa langit. Bago siya naging full-time psychic, nagtrabaho muna siya bilang isang manager sa isang call center. Kalaunan, sinimulan na ni Jay na ibahagi ang kanyang mga vision sa social media. Nagsimula nga ang kasikatan niya ng taong 2017 nang mag-post siya sa Facebook tungkol sa kanyang panaginip. Ipinost niya ang detalye ng isang eksaktong eroplano na sasadsad umano sa NAIA. Nang magkatotoo ang insidente, bigla siyang nag-viral at dito na nagsimula ang mahabang pila ng mga tao na pumupunta sa kanilang bahay upang magpagamot at magpabasa ng kanilang kapalaran. Sa isang show, nilinaw ni Jay na walang bayad ang kanyang serbisyo sa publiko dahil masaya siyang nakakatulong sa mga nangangailangan. Mula umaga hanggang madaling araw ay tinatanggap nga ni Jay ang mga dumarayo para sa kanya. Hit ni Jay, maniwala man o hindi ang mga tao sa kanyang mga pangitain o nagkataon lamang lahat ng kanyang sinabi, iisa lamang ang kanyang intensyon. Iyan ay ang makatulong sa ibang tao sa pamamagitan ng mga ibinibigay niyang babala. Kumuha nga noon si Jay ng kursong nursing dahil umaasa siyang matututunan niyang gamutin ang kanyang sarili upang mawala ang kanyang kakayahang makakita ng mga espiritu at mga pangitain. At sa pagdaan nga ng panahon, mas nakilala na si Jay ng publiko at tinawag niyang Nostranatics ang mga naniniwala sa kanya. Sa ngayon, siya ay mayroong 952,000 followers sa Facebook at 2.2 million subscribers sa YouTube at 140,000 followers sa TikTok. Nagpahula na din kay Jay ang iba't ibang artista o social media personality tulad ni na Aiko Melendez, Shnashna Laparan, Agassi Ching, Jen Oliveros, Maka at si Mami Oni. Si Jay ay may regular walk-in sessions kung saan nagbabasa siya ng kapalaran ng mga taong dumarayo sa kanyang bahay. Tumatanggap din siya ng mga appointments sa pamamagitan ng kanyang mga social media admin para sa mga hindi makakapunta ng personal o mga taong nasa ibang bansa. May mga video din si Jay tungkol sa kababalaghan tulad sa mga elemento at masasamang espiritu. Madalas lumapit kay Jay ang mga pamilya ng mga biktima ng krimen o mga taong nawawala gaya ng mga nawawalang sabungero
upang magpatulong kung nasan ang mga ito at kung buhay pa sila. Nagsagawa din si Jay ng mga ritual o cleansing sa mga taong lumalapit sa kanya na naniniwalang sila ay sinasapian at nagsasagawa ng cleansing ng mga bahay para mawala ang mga bad energy. Madalas ding mag-post si Jay ng kanyang predictions tuwing dadating ang bagong taon. Ilan sa mga hula ni Jay ay nagkatotoo naman. At December 2025 nag-viral ang missing bride na si Shera Dewan at lumapit ang kanyang pamilya kay Jay. Ayon nga kay Jay, buhay ang dalaga, walang nangyayaring kidnapping o third party, kundi kusang loob lamang itong umalis sa kanilang tahanan dahil labis na napressure siya sa nalalapit niyang kasal. Sinabi din niya na nasa malayong lugar nga din ang bride. At ng December 29, 2025, natagpuan nga ang dalaga na ligtas naman at nasa mabuting kalagayan. Patunay nga na tama ang hula ni Jay. Nag-post din noon si Jay tungkol sa isang nakamamatay na sakit na dala ng hangin dulot ng isang virus. Ayon kay Jay, bago matapos ang taong 2019, napanaginipan niyang naglalayuan ang mga tao sa isa't isa at lahat sila ay may takip sa ilong at nakasuot ang face mask. At nang sumunod ngang taon, nagkatotoo ang kanyang sinabi kung saan nagkaroon nga ng COVID-19 at lahat ng tao ay naka-face mask. Mula nang una siyang lumabas sa social media, may mga followers si Jay ang nakapansin na malaki na ang pinagbago ng physical niyang itsura. Bukod sa card reading, nagla-live selling na din si Jay at ang kanyang partner ng iba't ibang crystal at stone bracelets. At July 16, 2026, nang nag-post nga si Jay ng anunsyo kung saan sinabi niyang hindi na parte ng kanyang team ang dati niyang admin na sina Irene Genosas at Ivy Salvador. Sinabi niya sa kanyang mga kliyente na nagpa-schedule sa mga dati niyang admin na makipag-ugnay na lamang sa mga bago niyang admin upang sila ay ma-reschedule ng kanilang appointment kay Jay. Kailangan din nilang ipakita ang kanilang down payment slip o resibo, petsa ng transaksyon, halagang ibinayad at pangalan ng nakatanggap na bayad upang ma-verify ang kanilang schedule. Sa huli, sinabi ni Jay na magpapahinga muna siya at hindi na muna siya magsasagawa ng reading. At July 24, 2026, nang nag-post nga si Jay sa kanyang Facebook account ng kanyang larawan at may caption na tagal naman ang oras para mapuksa ang mga sigbin. Labis na nagtaka ang mga followers ni Jay kung ano ang ibig sabihin ng psychic sa kanyang post. Napag-alaman nga na ang post ay may kinalaman pala sa dating assistant niya na umalis na sa kanya. Sila ay ang mga dating admin nga ni Jay na sina Irene at Avi. Pero bago pa pala mag-post si Jay, tila may patama na siya sa dating niyang tauhan na nag-post nga si Irene. July 16, 2026 na nag-post si Irene sa kanyang Facebook account. Nanawagan nga si Irene sa mga kliyente ni Jay na nag-book sa kanya ng bayad na ire-refund na lamang ang pera na kanilang mga ibinayad. Git na Irene ay niyang matulad sa sinapit ng dating admin ni Jay. Bago pa man pumutok ang iskandalo ni na Irene, si Aya ang isa sa mga unang pinagkatiwalaan at tumahawak ng bookings ni Jay. Subalit sa huli, nagkasiraan sina Jay at I dahil sa usaping tiwala at pera. And kay Irene, kapag nanahimik sila, palalabasin silang scammer at magnanakaw ni Jay sa publiko gaya na una umanong sinapit ni Aya. Hinihintay na muna ni Irene na makuha ang pera mula kay Jay para maibalik sa mga kliyente. Sinabi din ni Irene na ang galing mag-post ni Jay Castura na mukha siya ang biktima at kinakawawa umanon siya ni na Irene, pero ang totoo ay wala silang atraso kay Jay. Hinamon nga ni Irene si Jay na magharap na lamang sila sa dole. Isiniwalat nga ni Irene na 8 taon silang nagtatrabaho at nagpapakapuyat ng 24/7 sa pagre-reply at paghahanap ng kliyente para kay Jay. Ngunit wala silang natatanggap na anumang benepisyo. Binisto din ni Irene na maraming pagkakataon na basta na lamang pinapauwi ni Jay ang mga taong madaling araw o gabi pa lamang nakapila sa labas ng bahay upang magpahula. Ayon sa kanya, wala umanong pakialam si Jay sa pagod at oras na inaaksaya ng mga tao para lamang magpa-reading sa kanya. Ibininyag din niya na may kapalit palang bayad ang panghuhula ni Jay taliwas sa una nitong sinabli na libre niyang ginagawa ang panghuhula. Kwento na Irene, kung walang 10,000 pesos ang kliyente, hindi ito mauna o magiging VIP. Sa house cleansing naman, hindi daw kontento si Jay sa 30,000 kahit na ang ginawa lamang niya ay nagsaboy ng asin.
Kapag bayad na daw ang online clients, pinapabayaan na umano ni Jay ang mga ito dahil hawak na niya ang mga perang ibinayad. Sinisinghalan pa umano ni Jay ang mga nagrereklamo kahit malaki ang mga binayad ng mga ito. Kwento ni Irene, minsan ay hindi pa seryoso si Jay habang nagsasagawa ng giding sa mga kliyente. At sa kalagitnaan nga ng sesyon, bigla na lamang daw nagsiselfone si Jay. Pinapaliwanag din ni Irene kay Jay na sana pahalagahan ng psychic ang oras sa mga kliyente dahil may trabaho pa ang mga ito. Subalit si Irene pa daw ang nagmumukhang masama. Ang pinakamabigat na akusasyon ni Irene ay nagbabayad daw ang mga kliyente ng 10,000 pesos at naghihintay ng ilang buwan, subalit napakabilis lamang ng ginagawang reading ni Jay. Sinabi din ni Irene na hindi magaling si Jay dahil marami itong palpak at ilang beses nang nag-refund sa mga kliyente. Bilang patunay na palpak ang kanyang hula, binanggit ni Irene ang kaso ng kliyente ni Jay na si Ann Malyari. 3 beses umanong sinabi ni Jay na success at makakaalis ito ng bansa. Ang ending ay nabaon lamang sa utang si Jane na ibenta ang sariling salon at sa huli ay sinaraan pa umano ni Jay ang kliyente. Inakusahan ni Irene si Jay na palihim silang sinisiraan sa mga kliyente kaya nagtataka silang mga admin kung bakit biglang nagagalit o hindi na sila pinapansin ng mga tao. Sa huli sinabi nga ni Irene na marami daw siyang screenshot na magpapakita kung anong klaseng tao si Jay. July 20 nang muling nag-post si Irene. Ayon sa kanya, maaring sira na ang imahe niya sa mga taong naniniwala sa naratibo ni Jay. Pero hindi nito mababago ang katotohanan na iba ang ipinapakita ni Jay sa harap ng mga kliyente kaysa kapag sila-sila lamang magkakasama. Git ni Irene, panahon na daw upang ilabas niya ang totoo at hindi niya hahayaan sirain siya sa social media ng dati niyang boss, lalo na at aktibo sa social media ang kanyang mga anak. Kakaibat ng post ang ilang larawan at screenshot ng group chat ni Irene, Avi at ni Jay. Sa post, sinabi ni Irene na mahirap magkaroon ng amo na artista dahil pati sila ay pinapaarte umano ni Jay. Hindi rin umano natatakot si Irene sa sinasabi ni Jay na attorney dahil si Jay daw ang unang nakakatanggap ng notice galing sa abogado ni Irene at sila din ang nagpatawag kay Jay sa barangay. Inakusahan din ni Irene si Jay na nagsasagawa ng profiling sa mga kliyente sa pamamagitan ng paghingi ng mga Facebook account nito. Sinisilip o inaaurahan muna ni Jay ang kanyang mga kliyente kung mayaman ba ito, may negosyo o malaki ang posibleng ibayad. Sa isang screenshot nang sabihin ni Avi na 20k ang ibabayad ng isang kliyente, sinabi nga ni Jay na, ay sige push natin. Ayon kay Irene, ang screenshot mula sa GC nila ay patunay na alam o aware ng psychic na si Jay ang tungkol sa bayad, pero naguhugas kamay lamang umano ito. Bilang patunay, may mga resibo nga si Irene ng transaksyon o bayad kay Jay. Sinabi din ni Irene na noon pa man gusto na niyang ipatigil ang pagkuha ng kliyente online dahil magulo nga umano ang sistema pero tutul umano si Jay. Isiniwalat din ni Irene ang rate o bayad na sinisigil ni Jay sa mga kliyente. 1,500 para sa walk-in, 3,000 para sa online, 10 hanggang 20,000 pesos naman kung rush ang walk-in o online at hanggang 30 o 50,000 pesos naman ang singil ni Jay para sa house cleansing. May pagkakataon pa na sasabihin ng admin sa kliyente na kunwari ay may cancel slot pero ang bayad pala sa slot ay iba at mas malaki. Sinabi din ni Irene ang tungkol sa video na inutusan sila ni Jay na sabihin kung gaano kabuting tao ang psychic sa kanila ng taong 2022. Sa video, sinabi ni Irene na si Jay ay isang good provider sa kanyang pamilya at parang si Jay na ang tumatayong ama ng kanyang mga anak. Sa video, inutusan din daw ni Jay na sabihin ni Irene na si Jay ay nagsilbing balikat niya tuwing siya ay may problema. Dahil daw kay Jay na bago ang buhay ni Irene at nakasama niya sa Maynila ang kanyang mga anak. Ayon pa kay Ivy, kung hindi daw dahil kay Jay, walang-wala siya at si Jay na din ang tumutulong sa kanyang pamilya. Dagdag pa ni Ivy, napakabuting tao daw ng dati niyang boss na si Jay. Kinabukasan, ipinost nga ni Irene ang mga screenshot mula din sa GC nila ng dati niyang amo na siyang nagpapatunay na alam ni Jay ang tungkol sa bayad kapalit ng serbisyo nito. Sa unang larawan, sinabi nga ni Jay na wala talagang libre ngayon kaya dapat alam ng mga kliyente na may bayad ang kanyang panghula.
Sunod ay sinabi din ni Jay na siya ang masusunod sa oras kung kailan siya magsisimulang mag-reading sa mga kliyente at kung nag-iinarte daw ang tao ay pauwi na lamang ito. Sa isang screenshot noong 2024, tila nagkainitan sina Irene at Jay. Sinabi nga ni Irene na dinedepensa nila si Jay sa mga kliyente na pangit ang comment sa kanya pero sinumbatan pa siya ng dati niyang amo. Depensa naman ni Jay, dinedepensahan din naman niya ang kanyang mga admin. At ayon nga kay Irene, walang katotohanan ang sinabi ni Jay dahil nagagalit daw agad si Jay kapag may screenshot tungkol sa bayad. Naman sa isang dating admin ni Jay na si Ivy, sinabi niyang sayang naman daw ang effort nila ni Irene at magkita na lamang sila sa susunod na buwan. Pinaniniwalaan na sina Irene at Ivy ay magkasama ng araw na ito para sana sa harapan nila sa barangay ng psychic na si Jay ngunit mukhang hindi sumipot si Jay. July 31, 2026 nang nag-post muli si Irene at hayagang binanggit ang pangalan ni Jay Costura. Nilinaw ni Irene na taliwas sa iniisip ng publiko wala silang nakukuhang komisyon o bahagi ng kita ng YouTube channel ni Jay. Ang ibinigay umano ni Jay kina Irene na 20,000 ng taong 2022 ay may kapalit. Pinilit daw sina Irene at Ivy na magsalita sa video at magkunwaring napakaswerte dahil sila ay nasa poder ni Jay at magmukha na meron nga silang utang na loob. Ito ay tila sagot nila sa post ni Jay na sila ay ungrateful. Pero ang post na ito ay burado naman na. Muli nga binanggit ni Irene ang akusasyon na nagsasagawa na ng profiling si Jay sa mga customer bago pa ang hulaan. Sinabi din niya na kapag nalaman ni Jay na mayaman ang nag-book, bigla nitong kinukuha ang kontak kahit na ang admin ang unang nakausap ng kliyente. Bigla na lamang daw kinakaibigan ni Jay ang mga mayayamang kliyente at dinadayo pa sa sarili nitong mga bahay. Kwento nga ni Irene, inutusan sila ni Jay na magpalusot sa ibang kliyente na na-cancel ang schedule upang bigyan daan ang mayayamang nagbabayad ng mas malaking halaga. Ang mga admin tuloy ang nagiging masama sa paningin ng mga kliyente. Masama pa daw ang loob ni Jay kapag ang mga admin ang nakakatanggap ng tip mula sa ilang mga kliyente at sinabihan sila na bakit tumatanggap sila ng tip at kung hindi daw ba sila kontento sa kanilang mga sinasahod. Kinausap umano ni na Irene at Ivy si Jay dahil hindi na maayos ang pagbabasa o reading nito sa mga customer. Ang katwiran naman niya, kailangan ni Jay na magpahinga dahil masama ang kanyang pakiramdam. Dahil dito, isang buwang walang kita sina Irene at iba pang mga admin. Ngunit kalaunan nalaman ni Irene na palihim na palang nag-a-accommodate ng kliyente si Jay sa bahay kasama ang kanyang kasintahan na naging kliyente din. Nang pumalag nga si Irene, ang sagot lamang ni Jay ay kaya daw kumuha siya ng kliyente dahil gusto niyang makapag-ipon ng mabilis at magbabasya siya kung kailan lamang niya gusto. Alam ni na Irene na may plano na si Jay na tanggalin sila kaya nakiusap sila kay Jay na ibalik muna ang pera sa mga taong gustong magpa-refund at basahan ang mga may schedule upang umalis silang malinis ang kanilang pangalan. Pumayag si Jay sa usapan ngunit pagkatapos ay bigla na lamang silang binlock nito sa social media sabay nagpost ito ng paninira laban sa kanila. Alam din daw ni Irene na sila ni Ivy ang pinaparinggan ni Jay tungkol sa mga post nitong puksain. Pero nang ipinatawag daw nila si Jay sa barangay ay hindi naman ito sumipot. Binigyan din ni Irene ng hindi niya ipagpapalit ang kanyang prinsipyo sa pera. Naghuhugas kamay lamang daw si Jay sa online at nagkukunwaring walang alam sa mga transaksyon na trade. Paano daw sasabihin ni Jay na wala siyang alam sa bayad samantalang bago magbayad ang kliyente? Nakikipag-video call si Jay sa kanila upang patunayan na hindi sila ini-scam ni na Irene. Git pa niya, kapag online schedule, advance daw ang bayad kaya alam iyon lahat ni Jay. Ayon pa kay Irene, ang laban nila kay Jay ay para ipagtanggol ang kanilang dangal bilang maayos na trabahador at para sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Sa post ni Irene ng August 4, sinabi niyang swerte ang isang tauhan ng isang vlogger kaysa sa sinapit nila kay Jay. And na Irene, sila ni Ivy ang kasama ni Jay na nagsisimula pa lamang ang psychic. Pero nang kumita na ng milyon ang YouTube channel ni Jay, inunsyaba nito ang mga cameraman na wag nang sabihin sa mga dating admin ang sinasahod sa YouTube. Refund na lang daw ang gagawin ni Jay pero tila pinapahirapan pa nito ang mga kliyente. Sa sumunod nga na post ni Irene, sinabi niya na hindi man lamang siya tinulungan miski piso ni Jay
nang nag-aagaw buhay ang kanyang karelasyon. Ito ay sa kabila ng malaki ang kita niya sa YouTube. Gate ni Irene, ito daw ang patunay na hindi totoong inuuto nila si Jay o pinipilit na mag-leading sa mga kliyente. Miski daw mga cameraman na na-ospital, na-stroke at na-operahan ay hindi umano tinulungan ni Jay. Maraming netizen nga ang nagbahagi ng kanilang karanasan na nag-avail sila ng hula o reading. Nagulat ang mga netizen na may bayad pala ang serbisyo ni Jay kahit pa sinabi nito noon na libre ang kanyang reading. Meron din nagsabi na kapag OFW, 10,000 umano ang presyo ng reading ni Jay. Ayon sa mga dating kliyente, malaki ang kanilang binayad pero sandaling-sandali lamang daw silang binabasahan ni Jay. Maraming netizen nga ang nakikisimpatya kay Irene at sinabing tama ang mga sinasabi nito tungkol kay Jay. Ayon sa mga naging kliyente ni Jay, napansin nilang napaka-generic o malawak ang mga sinasabi ng psychic. Ayon sa mga kritiko, si Jay ay isang halimbawa ng hit o miss o tsamba lamang ang mga hula. Mayroon ding tila mga nagreklamo na galing pa sila ng Davao, Amerika, pero pinabalik pa sila ni Jay. Mayroon ding magsabi na napakasaglit nga lamang maghula sa kanila ni Jay kahit na alam ni Jay na sila ay galing pa sa malalayong lugar. Sa dami nga ng mga hula ni Jay para sa mga artista, kalamidad, bansa, natural na may iilan ditong tatama dahil tsamba o statistical probability. Halimbawa, may hula si Jay na may veteranong artistang mamamatay. Kung iisipin, malaki talaga ang tsansa na may pumanaw na veteranong artista dahil sa katandaan o sakit. Ayon naman sa blogger na si Bungo TV, ang ginagawa ni Jay ay cold reading. Halimbawa nito ay may kliyente si Jay na nagpapahula kung ano ang nangyari sa kanyang kaanak. Pero maya-maya ang tanong ni Jay ng detalye sa nanay ng kliyente para magamit ang impormasyon sa hula na kanyang sasabihin. Sa madaling salita, nag-fish na umano si Jay ng impormasyon at wala talaga siyang kakayahan para hulaan ng isang tao pangyayari. Ginagawa ito ni Jay upang magkaroon ng idea sa background o sitwasyon ng tao bago pa man magsimula ang hula. Marami naman ang nagsuggest kay Jay na gawa niya ng reading at totoong sinapit ng viral na kwento ni Rene Vaterbonia. Sa video ni Jay, nanindigan siyang kailangan ang kumontak sa kanya ay ang pamilya ni Rene at ayaw niyang pangunahan ang investigasyon dahil nire-respeto niya ito. Sa huling video din sinabi niya na antay lamang ang mga nag-aantay sa kanyang reading kay Rene. At tila nag-aantay din daw siya ng tiket papunta sa lugar ni Rene. Ang vlogger naman ni si Kaloy Roy ay naglabas ng content hinggil sa tila pag-iwas ni Jay na gawa ng reading ang pagkakalunod ni Rene Vaterbonia. Ayon kay Kaloy, tila pinipigilan umano ni Jay Castura na pag-usapan ang kaso ni Rene upang kontrolin ang narrative sa social media. Tanong nga niya, bakit tila iba ang treatment ni Jay sa kaso Rene sa iba niyang kaso? Pagsisiwalat ni Kaloy, nagpapabayad daw si Jay kaya tingin niya may inaantay ito bago magbitiw ng salita tungkol kay Rene. Tingin ni Kaloy, may nagpapatahimik kay Jay na gawa ng hula ang sinapit ni Rene. Tila naiipit daw si Jay kaya ayaw niyang hulaan si Rene dahil parehong maapektuhan ang pamilya ng biktima at mga sospek. Sa kabilang banda, may mga nagtanggol pa din sa tinaguriang Nostradamus ng Pilipinas. Ayon sa kanila, legit at totoo ang hula ni Jay sa kanila. May nagsabi din na 2022 pa lamang ang issue pero bakit ngayon lamang naghihimutok sa social media ang dating admin ni Jay na si Irene. Dagdag pa ng mga netizen discretion o desisyon na daw ni Jay kung tutulungan niya si Irene o iba pang admin. May nagsabi din na one-sided si Irene dahil hindi kumpleto ang screenshot na ipinopost nito at wala ang chat ni Jay. Ayon sa isang netizen, masyado daw demanding sina Irene kay Jay kahit na trabahador lamang ang mga ito. Ikaw, naniniwala ka ba na marunong manghula kay Jay Castura? Naniniwala ka ba na kaya niyang patawirin o kausapin ang ilang mga espiritu? Kung ako ang tatanungin, mag-ingat na lamang sa mga taong pinaniniwalaan nyo tungkol sa panghuhula. At ilang beses ko na ring naranasan ang maloko dahil naniniwala ako sa mga taong gaya nila. At tandaan, hindi lahat ng sumikat sa social media ay totoong manghuhula. May iba dyan nagpapanggap at ipapahama ka pa sa bandang huli. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel,
I-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!